Hallelujah. Hallelujah. Um, Kakabukas lang natin mga kapatid. So, alam ko na ang iba hindi pa na-notify. So, let's wait muna sa ating mga viewers. But I would like to greet yun pong kakabukas lang at kasama na natin sa programa ngayon. Blessed and happy Monday po sa ating lahat. Praise the Lord! Hallelujah! At isa na naman pong pinagpalang Lunes sa ating lahat mga kapatid. Welcome po sa ating programa tuwing Lunes, ang programa ng Diyos. The program which is the Miracle Hour. God bless po sa lahat ng naghihintay at talagang sumusuporta po sa programang ito, sa gawaing ito na itinalaga po ng Diyos. And tonight po mga kapatid, kasama ko Pastor Joe. Pastor Joe, you can greet muna natin ang ating mga viewers, Pastor Joe. Yes. Amen. So it is the day. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Kaya naman mga kapatid, today surely you will have something to rejoice for, no? Bago po matapos ang araw nito, makakatanggap ka po ng bagay na hindi man siguro physical na bagay, pero we shall receive things that would let our hearts rejoice. Amen? So bago po tayo magsimula sa ating talakayan mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Let's close our eyes and pray. I will lead the prayer mga kapatid. Sabayan niyo po ako. Buksan po natin ang ating mga puso and let God intervene in this program tonight. Amen? Let's close our eyes. Hallelujah. Father in heaven, we call unto you tonight, Lord, and ask, Father God, for your guidance, Lord, for tonight's program. And Lord, we thank you, we bless you, we give you glory, honor, and praise, Lord God, for you are God, so great. You're the God of heaven and earth. You're the God, Lord, na lagi pong sumasama sa inyo pong mga kaanakan at lagi pong nagbabantay sa amin. We are very grateful, Lord, for the things you have done and for the things, Lord God, na patuloy niyo pong ginagawa and for the things that you're going to do sa buhay po namin, Panginoon. At kami po'y nagpapasalamat for this opportunity like this, for a time like this, Lord God, kung saan makakarinig na naman kami, Lord God, ng mga salita mula sa iyo. And Lord, tonight, we ask for your guidance, we ask for your direction, we ask for your intervention, we ask for your guidance and revelation, Lord God, para sa programang ito, Panginoon. And Lord, I pray in the mighty name of Jesus that, Lord, you would send forth your Spirit tonight and let your Spirit speak through your people, Lord God, sa pamamagitan po ng iyong salitang ipagkakaloob po sa amin. That, Lord, your word will connect this program to the people that needs your word, O God. That this program, Lord, shall be a connection for the needs, Lord God, for the needs, spiritual needs, o kahit na naman pong pangangailangan ng iyong sambahayan, Father God. Let this program be a connection to them, Lord God. Let this program be a solution, Lord God, tonight in the mighty name of Jesus. And Lord, we offer ourselves, Lord God, Pastor Joe and the team, Lord God, for your glory, Father God. Hallelujah. Use us, O Lord, para po sa iyong kaluwalhatian. And Lord, I pray in the mighty name of Jesus na wala pong kahit na anumang distraction, wala pong kahit na anuman, Father God, na magiging sagabal at hadlang sa programang ito, and we cancel any evil works, Lord God, na gusto pong harangan, gusto pong hadlangan ang programang ito. And Lord, we send forth your fire, Lord God, in the mighty name of Jesus. Holy Spirit, we welcome you in our midst. Holy Spirit, you are our revelator. You are our teacher. Salamat, banal na Espiritu, sa inyong gabay, sa iyong salita. And Lord, we pray, Father God, tonight, that Lord, your word, Father God, shall be spoken to the people, Lord God, that need it the most, O Lord, in the mighty name of Jesus. And Lord, I cover this program with the precious blood of Jesus. I cover your people, Lord, with the precious blood of Jesus. I cover the ears and hearts of your people, Lord, with the precious blood of Jesus. And this whole studio, Lord God, the
whole media house, Lord God, the whole DPC ministries, Lord God, covered with the precious blood of Jesus. And Lord, Father God, in His name, in the Panginoon, kalakip po, Panginoon, ng inyong bawat isa, Panginoon, ang Lord, and any forms of spiritual blessings, Lord, ang matatanggap namin tonight in the mighty name of Jesus. And Lord, I pray in Jesus' name, Father God, tonight that we shall have our victory. We declare, Lord God, we and the people, your people, oh God, shall have victory, Lord God, over the lies of the devil, Lord God, through your truth in the mighty name of Jesus. Let truth, Father God, came, Father God, from heaven, because you said in your word, Lord God, that ipapadala niyo po ang inyong salita sa amin at hindi po babalik ang inyong salita ng walang kabuluhan. And Lord, we declare, Father God, that every word that is spoken tonight, Lord God, through your vessels, Lord God, Father, we pray it shall not return void, Lord God, in Jesus' name. But Lord, it shall flourish, it shall bear fruit, Lord God. Mamumunga ito ng marami, Lord God, sa bawat puso na naghihintay at nagpapakumbabang tumanggap ng iyong salita, Father God. Salamat, Panginoon, for this blessed, victorious night, Lord, para sa aming lahat, Lord God. And thank you, Father God, for your power, for your grace, for your anointing, for your fire, Father God, that would be present, Lord God, tonight in the mighty name of Jesus. And Lord, as we speak tonight, Father God, let doors be open, Lord God. Let every heart of your people be open, Lord God, in the mighty name of Jesus. And Lord, we pray, Father God, every scales in the eyes and ears of your people be removed tonight by the power of the blood of Jesus, be destroyed by the fire of the Holy Ghost. And let every spiritual ears and let every hearts and spiritual eyes of your people be open wide tonight to receive and hear the word. Salamat, Panginoon. We give you glory, honor, and praise, Father God. Hallelujah. You deserve all the praise, Lord. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, sa iyo lahat ng kalwalhatian at pasasalamat. Thank you, O Lord. Father, take control. Have your way, O God. Maraming salamat, Panginoon. At salamat po kami sa inyo, at inyong sambahayan, Lord God, na nanunood ng live sa programa nito. Aming tinataas sa iyo, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Again, blessed and happy Monday po sa ating lahat. In fact, this is, Pastor Joe, the last Monday for the month of November. And next week, no, kung sa pagkikita natin next week, it's the last month of the year, which is December na po, mga kapatid. Next week, Monday. Hallelujah! Ang bilis ng panahon, mga kapatid, no? And every year, it is changing. Every day, the world is changing. Pero itong Diyos na pinaglilingkuran natin, Diyos po siya, mga kapatid, na hindi nagbabago. Hapon, ngayon, bukas, at magpakailanman. Amen. Hallelujah. Kaya samahan niyo po kami ngayong gabing ito, mga kapatid, sa ating pong talakayan. Bago po tayo dumako sa ating talakayan, Pastor Joe, invite na lang natin ang ating mga viewers, Pastor Joe, sa ating mga services dito po sa BPC Ministry.
also, ini-invite din po namin kayo mga kapatid. Meron din po tayong mga Miracle Mantle Service that is every second Sunday of the month kung saan nagdadala po tayo ng mga white cloth, tela, towels, kahit ano pong medium na puti, telang puti, then Pastor David would pray for it, would bless for it, para gamitin po ng Diyos mga kapatid as an extension, no, of God's power. Because it's written in the Bible po mga kapatid na nung sila, yung mga apostles, no, marami ang nagdala ng mga tela, and then it was blessed and it was used by people, and marami pong mga karamdaman ang napagaling sa pamamagitan nito. And also, meron din po tayong mga kapatid, breakthrough service, which is first Friday of the month. So, that would be on December, check muna natin yung, petsa. That would be on December 6 po mga kapatid. That is the last, last breakthrough service for the year 2024. No, Pastor Jo, yan na po yung huling breakthrough service for the year 2024, and would be another breakthrough service for the year 2025 po mga kapatid. And God has been very faithful po sa atin every breakthrough service, because lahat po, no, mostly po mga kapatid na pumupunta, no, that has the yearning and has the eagerness mga kapatid na dumalo sa service and ask something from the Lord, no? And according to His will, talagang hindi talaga bibiguin ng Diyos ang taong ito. So, ang gagawin po ninyo, every breakthrough service, if susulat niyo lang po sa breakthrough prayer request niyo, kung mga specific request for a certain month, at pinapipray po yun ni Pastor David mga kapatid, every day. Pinapipray niya po yung mga envelopes na yun. At for as long as God is alive mga kapatid, so, yun yung pong mga request, hindi po yan kakalimutan ng Diyos. Amen? At sasagutin po yan ng Diyos mga kapatid. So, share nyo po mga kapatid ang ating live stream tonight. Hallelujah sa inyo po mga kakilala, mga kapatid, kapamilya, nangangailangan po ng kaliwanagan or gusto po ng prayer, because after, no, bago po tayo matapos sa programa, Pastor Jo will pray later po sa inyo po na nangangailangan po ng prayer for breakthrough, prayer for deliverance, prayer for freedom from sickness and diseases. Si Pastor Joe po, bago matapos ang programa, ay magpe-pray po mga kapatid. At kami po dito sa programa, ipagpe-pray po namin yan later. So you can message us. Pwede pong i-comment niyo sa inyong sa ating comment section ang specific prayer po na gusto niyo pong ipag-pray ni Pastor Joe mamaya. No, Pastor Joe, pwede. So that Pastor Joe also would include it in prayer mamaya. So pwede specific, kahit hindi po karamdaman ang gusto niyo ipag-pray. Kung meron gusto niyo po ng guidance, kung gusto niyo po mga kapatid, anything. So you can comment po mga kapatid. And also, welcome na welcome po sa atong programa ang kahit po na anong comments po mga kapatid na gusto niyo pong i-share sa atin. And kami po dito ay maaari po namin yung basahin mga kapatid, as long as it's not offensive, no? Hindi po nakaka-offend sa mga, because tayo po mga kapatid are bearers of the light, and should only, kung ano pa sa sanlibutan pa, dapat positive vibes lang tayo lagi, no? So we should always spread positivity mga kapatid. We should always spread the goodness of God. So we would not read some comments that is offensive mga kapatid. At saka, pero kung yung comment naman Pastor Joe is a constructive criticism, so binabasa rin, tinatanggap namin yan mga kapatid. Hallelujah. So, you can message us, comment us mga kapatid, comment po mga kapatid. Pero, yung mga questions nyo, hindi po muna namin mai-entertain. For next week po. Yung numero po na makikita nyo po sa screen, ay maaari nyo po yung gamitin para i-text nyo po sa amin ang inyo pong mga katanungan. And before that mga kapatid, alam nyo po, Pastor Joe, before tayo dumako sa ating talakayan, this program po mga kapatid, the Miracle Hour program, no, it was established on December 4, if I'm not mistaken, 2020. Pastor Joe, 2020 yata yung pag-start ng COVID. Kasi si Laysam Stone is parang 6 months pa. Oo. So like 6 months pa yung baby ko na. That was, so dinadala, that was during the pandemic.
So, nag-open po tayo. Nag-start po yung Miracle Program December 4, if I'm not mistaken. Pero talagang, ano talaga yung memory ko sa mga dates, sa mga petsa. So, that was December 4, 2020 mga kapatid. Doon pa po kami sa isang TV station, local TV station po dito sa Cagayan de Oro. So, napapanood po tayo sa TV at naririnig din po tayo sa radyo. And then, live din po tayo sa YouTube noon at sa YouTube na at saka sa Facebook. So, mahaba-haba rin po yung time namin nagstay doon. Nawala konti, then bumalik until pastor decided that we would build our own media house. Ito na po yun mga kapatid, no? Glory to God! Amen! Yes. So, inaral ni Pastor David yung mga gadgets na gagamitin, and meron din po tayo mga kapatid, no? In the ministry, there are people in the ministry that was used by God para mabuo itong media house na ito at saka yung technical team po mga kapatid, like si Kuya Imok, siya talaga, si Kuya Mau at saka si Dave, no? At ang dami pa sila Lulong, ang dami pa pong ginamit ng Diyos para po mabuo itong technical team natin, mabuo po yung yung media house po natin. At kaya po narito tayo mga kapatid. Though limited lang po yung pag-stream natin, Pastor Joe, sa Facebook lamang live, no? Pero we would not stop spreading the good news unto you po mga kapatid. Amen. Like, tulad po ng sinasabi ng Diyos, we are bearers of the light. So, sinishare po namin yung kaliwanagan po sa inyo sa pamamagitan po ng social media. And, nung doon pa po kami sa RPN, no, mga kapatid, is marami na pong mga testimonies na naririnig natin that they just watched the program and naging kabahagi na po sila ng programa. And one of the example is si Kuya Roy and family, no? Ano nga apelyido nila, Kuya Roy? The Corralde family. Do you know paano sila can you still remember, Pastor Jo? Yeah, ang nangyari po kasi nun, Pastor Joy, is we will share it to the public, mga kapatid. The next, no? You are the next family to be a part of the program, to be a part of the family of TPC. Kasi si Kuya Roy is napanaginipan niya lang daw si Pastor David. Napanaginipan niya. And then, nung napanood niya ito sa TV station, doon sa local TV station doon, nakita niya yung mukha ni Pastor David, and he said, ito yung pastor na nakikita niya in his dreams. Talagang hinanap niya yung church, bit-bit niya yung buong pamilya niya, no? Praise the Lord. Nakita niya lang po yung programang The Miracle Hour, and the rest is history. Ngayon, isa na po sila sa mga pamilyang binibless ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Yes. Walang absent. And also, talagang buong pamilya yun, Pastor Joe, no? And to God be all the glory, mga kapatid, for this family, because malayo po yung bahay nila dito po mismo sa church namin. So, it takes hours po at ilang sakay po sila bago makarating sa church. And yung pamasahe, yung resources. So, talagang nag-spend sila buong pamilya, mga kapatid, just to be in the service po. So, God blesses this family so much. At in return, no, Pastor Joe, is lagi yung tinetestify ni Kuya Roy, ni Brother Roy, is ang ginawa ng Diyos sa pamilya nila, binago silang lahat, yung takbo ng buhay nila, binago ng Diyos, and also, ilang years na sila na hindi nabubuhay sa medicine, no? Tawag nito, sa tambal, sa gamot, no? Hallelujah. Ganun po yung return ng Diyos sa buhay nila. They spend their resources, their money sa pagpunta sa tahanan ng Diyos, and in return, ay hindi na sila nag-spend ng pera sa gamot, sa hospitalization. Hindi na sila buong pamilya. Yun yung return ng Diyos sa kanila, mga kapatid, specifically. So, God has blessed them, mga kapatid. God has blessed their hearts, no, and their efforts po, mga kapatid. So, may God bless continuously this kind of people, mga kapatid. And another one, Pastor Joe, I know you can relate to this because isa ka sa ginamit din ng Diyos para sa buhay ng taong ito, si Sister Chris Sarah, no?
napanood niya lang din, sinabi lang ni Sister Maymay na, manood ka sa programang ito, The Miracle Hour. No? Yes, Pastor Joe. Yes. Mm-mm. Mm-mm. Amen. Amen. Hello, hello, hello. Yan. So, Praise praise the God. Lord. So, yun. Tulad ng sinabi ko kanina, kaya ni God talaga pagalingin yung tao. But in return, dapat din tayo mag-serve sa Kanya para ma-preserve din ni God yung pangangatawan natin, yung health natin, including yung anong meron sa atin, kaya i-preserve na God. Amen. Isa lang yun sa mga benefit ng Diyos, mga kapatid. Actually, yung health po at yung healing po, mga kapatid, lagi po yan sinasabi ni Pastor David na it is our birthright as a Christian. Mm. Atin po yan inheritance. Parang libre na pong makukuha natin yung mga kapatid because yung God, yung Diyos po, yung ating pong Ama is a God of healing. Is a God kung mga kapatid, Diyos natin damdamin, wala siyang sakit. So we, na kanyang mga anak, should enjoy also a life na meron po yung meron po ang ating Ama. So, healing is our inheritance. In fact po mga kapatid, no, lagi po namin sinishare ito sa inyo. Well, in the church po mga kapatid, lagi itong sinishare po ni Pastor David, mga kapatid, na yung good health. Yun naman talaga, always natin yung pinag-prepare ni Pastor Joe every birthday. Amen. You will agree with me and you will agree with us. Di ba kapag birthday, anong pinipray natin lagi kapag may birthday? Anong wini-wish? No? Ng lahat ng tao during birthday, anong wini-wish? Good health. Pinagpipray natin na sana malakas lang ang pangangatawan. Lord, kahit walang handa, malakas lang ang pangangatawan namin, wala lang sakit. Di ba yun po yung lagi nating hinihiling? But actually po mga kapatid, no? There is that one thing, if we want to enjoy po, good health po. Kung gusto po natin ma-enjoy yung malakas na pangangatawan, tingnan po natin mga kapatid sa Proverbs chapter 4, no? Verse 20. So, ang Diyos po natin handang-handa po siyang magpagaling, no? Not only because this program comes across you, napanood mo ang programang ito, no?
or nakilala mo si Pastor David, or you belong in DPC Ministries po mga kapatid, but ito po talaga yung isa sa mga bagay na kaloob ng Diyos sa kanyang mga anak, no? Sa kanyang mga anak. Okay. Proverbs chapter 4 verse 20. Ito, my son. And if God, no, says, my son, this is for everyone, no? Babae ka man or lalaki ka man, this is for everyone. Sa Bible ko po, ang sabi dito, ang aking anak, no? Kawikaan, chapter 4, verse 20. Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ipiling sa aking sinasabi. Note this one, mga kapatid. Markahan niyo po ang bersikulo ito sa Bible ninyo, because makakatulong po ito sa inyo mga kapatid, so that we would enjoy a healthy life. At kung meron naman po tayong mararamdaman sa ating katawan, we can fight for it and declare to the Lord, mga kapatid, kung ano pong right meron tayo. Maipaglalaban natin ang ating karapatan, which is healing. Sabi po rito sa verse 21, mga kapatid. Sabi po rito, so attend to my words. Yan po yung sabi ng Diyos. Let them not depart from your eyes. That every time po mga kapatid, no, sa buhay po natin, napakarami pong mga bagay na nakakadistract sa ating mga mata. Napakarami na mga bagay na nakakalaylo, or sa Bisaya pa, nakakatintal, no? Nakakatempt sa ating mga mata. But the Word of God, and the Proverbs chapter 4 verse 21 says, let them not depart from your eyes. Ano po yung bagay na hindi natin dapat iwawaglit sa ating mga mata? The words. Then sabi po rito, keep them in the midst of your heart. So saan po natin ilalagay ang salita ng Diyos? Sa puso, hindi po sa utak. No? Because there's a lot of people na yung knowledge ng knowledge po mga kapatid hanggang sa utak lang. They can memorize the Bible. But we are not saying na we are degrading or condemning people who are doing this, pero yung Bible po kasi mga kapatid is sinasabi po rito na hindi lang dapat head knowledge yung meron tayo sa Bible, kundi yung Bible po, yung salita po ay dito po sa puso natin itatago. Verse 22, ano po ang sabi po sa salita ng Diyos? For they are life, hallelujah, they are life unto those that find them. So sa mga nakakahanap ng words of God, ano raw ito? It is life and health to all of their flesh. Hallelujah. So simpleng-simple lang pala yung formula for us to have a healthy body and a long-lasting life. Napakasimple lang ng formula. We keep the Word of God. We hear muna, Pastor Joe, let them, no? Pakinggan, sabi ng Diyos, pakinggan ang aking mga salita. Let us hear the Word of God, no? Let these words do not depart from our eyes. Huwag po natin hahayaan na mawaglit ito sa ating paningin. Ang pangatlo, itago at ilagay natin sa ating mga puso, no? Iukit, sabi po sa Bible, iukit ng malalim sa ating mga puso. Dahil ito'y buhay, ito'y nagbibigay buhay sa mga nakahanap nito, and ito'y nagbibigay kalusugat, kalakasan ng ating katawan. So, hindi pala vitamins ang kailangan natin, Pastor Joe. Hindi food supplement yung kailangan natin. Hindi rin exercise yung kailangan natin. Hindi rin, mga kapatid, anong tawag nito? Yung napakarami na ngayon, mga kapatid, may supplement, Pastor Joe, sa mata, may supplement sa tiyan, sa liver, sa kidney, ang dami, no? Sa skin, sa hair. Pero itong, mga kapatid, itong salita po ng Diyos, it is all in one. It is health to all of our flesh. Amen. That's why, hindi natin maiwawaglit yung sinabi ko kanina, that one of the benefit why this family, the family that I mentioned a while ago, is they enjoyed, no, yung health na sinasabi dito, at yung life po na hinahanap nila, or yung life po na dapat nilang ma-enjoy. They enjoyed it, mga kapatid, because they find the word, which is the truth po, mga kapatid, sa salita ng Diyos. Yes, Pastor Joe. So, kaya it takes effort talaga
So, it takes effort, it takes time. So, dapat determinado ka talaga kasi sinabi dito, for they are life unto those that find. So, ikaw talaga maghanap ng truth. Kasi tayo yung nangangailangan. So, yung job ni God is, sabi niya, I send forth my word. Pinadala na ni God yung word niya para sa atin. So, yung part natin, yung dapat natin gawin, we need to search, we need to find the truth. So, without searching, no finding. Yes. So, tapos yung benefits nun, pag mahanap mo yung katotohanan, yung truth, may all around healing. Tapos may life ka pa, life in your organs, life in your body, galing dito sa ulo hanggat sa paa mo. Tapos may healing pa. So, inside and outside, pati yung hindi makita ng doktor, kayang pagagalingin the same word. Yes. That's why pala, Pastor Joe, Jesus himself po, mga kapatid, it was never mentioned in the Bible po na Jesus was sick, no? Or si Jesus po ay nagkasakit, no? Hindi talaga na-mention yan sa Bible, and it never happens because Jesus himself was the Word. He was the Word. That's why talagang walang karamdaman sa Kanya. If Christians are full of Word, no? Hindi full of pride, hindi full of hatred, hindi full of unforgiveness. If we Christians fill ourselves with the Word of God, mga kapatid, yung Word, mga kapatid, na nagbibigay buhay, ang siya pong mai-experience ng ating katawan. Yeah. Which means, yung Word magbibigay buhay sa ating mga mata, magbibigay buhay sa ating mga organs. If there is an organ in your body that is not functioning well, the Word of God will make it function well again. No? Because it will give life. Parang nagkakaroon ng buhay kung ano man yung bagay na hindi na or wala ng buhay. Because life, for they are life unto those that find them. Pero kaya nga, sinabi ni Pastor Joe kanina, di ba, sabi mo, Pastor Joe, there should be searching. Kailangan mong hanapin, no? Kung hindi ka maghahanap, mga kapatid, talagang wala kang mahahanap, no? Kung hindi mo hahanapin, wala kang mahahanap. Kailangan hanapin natin yung salita. Dahil in the world na, mga kapatid, napakarami na pong salita. Napakarami na pong preachers. Napakarami na pong mga speakers. May motivational speakers, may inspirational speakers, at napakarami pong klase ng speakers and preachers. Pero yung hahanapin po natin, mga kapatid, is yung God-sent preachers. Pastor Joe, no? Yes. Tapos, alam nyo, pwede na yung health mo, health ng bawat family nyo, kung determinado talaga kayo at interested kayo sa word, pwede na itong word, kaya niya, ganito siya, pag may word ka, ikaw mismo, pwede na untouchable ka sa mga sakit. Kasi, kaya ng, this word is like also a shield. Hindi ka basta tinatablan. Tapos, na-remember ko, may, yung friend ko na galing sa Iligan. So, si Sister Rose Joy. So, may sobrang sakit niyang ulo daw niya. Tapos, may prayer meeting sila, may midnight, may mga gawain sa church. Tapos, pag night prayer daw, panay sakit daw yung ulo niya, pinupukpok daw ng pako. Tapos sabi ng husband niya nga na maghinto na lang siya kasi sobra daw ang sakit. The moment naka-join siya sa group namin sa Bible study, so we magnify God's word talaga sa group. Kaya niya mag-Bible study, magdamagan. Tapos yung husband niya nag-wonder kasi pag 12 na, sasakit na yung ulo niya. Until 4 a.m. siya mismo nag-testify. Hindi siya nagpa-pray sa akin. So, yung word mismo ni God, nag-preserve sa kanya. So, that's why, kaya niya i-sacrifice yung tulog niya, maka-join lang sa Bible study to receive that word. Not just only to hear, but receive. So, yan yung kaibahan sa nag-receive ka at yung nakinig ka. Kasi pwede ka nakinig, pinapasok at pinalabas mo lang sa kaliwang tainga mo. So, yung mag-receive ka is,
ano yung pumasok sa left and right ears mo, pinapenetrate mo sa heart mo. Yan yung ibig sabihin na let my word penetrate deep sa heart mo. And the result, healing in your system, healing in your organs, and life, every part of your body. So yan, yan ka, grabe ka profitable yung word. Amen. Pastor Joe, check mo nga yung yung mic mo. Kuya Dave, check, okay na ba yung natin? Hallelujah. Kasi marami nagko-comment kasi na Pastor Joe na yung We declare in the mighty name of Jesus that any distraction is cancelled in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. So, mga kapatid, no, tulad ng sinabi ni Pastor Joe is talagang you receive the word. Ito na yung mga kapatid na sinabi dito that huwag natin ito ibaglit sa ating mga mata and kailangan po natin i-receive yun. So, yung receiver po ng word is yung heart natin. Yes. Iukit po natin yung salita ng Diyos sa ating mga puso. And if we do that, kung gagawin po natin yan mga kapatid, talagang may gagawin yung salita ng Diyos. Because, Yeah. Pastor Joe, when a person receives the word, kung tatanggapin ng tao yung salita, tulad ng prinay natin kanina, yung word kasi ng Diyos, hindi yan bababa dito sa mundo, whoever receives the word, hindi po yan babalik sa Diyos ng void. Ibig sabihin, hindi po yan babalik sa Kanya na walang kabuluhan. Meron at merong gagawin yung word na yan na na-receive mo. Amen? Yeah. It's like for tonight, any word po na tatanggapin mo mga kapatid, talagang if you receive it into your heart, mga kapatid, talagang merong gagawin yung word na yan sa buhay mo. That's why, yung mga tao po talaga, blessed, no? Talagang pinagpapala ng Diyos yung mga tao na meron pong puso that is willing to hear, yung puso, Pastor Joe, that is meek, that is humble, yung mga puso na mga, I admire humble people. Talagang malapit yung puso ko sa mga tao na yung mapagkumbaba, because ito yung mga tao na teachable, ito yung mga Yes. tao na yung nagre-receive talaga sila ng word, mga kapatid, and then ito rin yung mga tao na binibless ng Diyos for the kind of heart na meron sila. Kasi yung blessing ng Lord, mga kapatid, again, hindi po naglilimit ang blessing ng Lord sa finances. Ang dami po, mga kapatid. Yung blessing ng Lord, yung spiritual blessings po ng Lord, mga kapatid, is para po ito sa mga tao that is humble enough and willing, interested po, mga kapatid, sa kanyang salita. No? Meron akong i-share po sa inyo, mga kapatid. No? I came across this verse, this chapter in the Bible, and let's learn from this, mga kapatid. In Luke chapter 10. So, pag-aralan natin to, mga kapatid, no? Ang buhay ng dalawang taong ito. Pag-aralan natin itong mabuti. In Luke chapter 10, verse 42. Mamaya na po muna yung 42. Doon muna. May mga Bible kayo, mga kapatid. So, sabay kayong magbasa sa amin. Verse 38. Nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Martha sa tahanan nito. Verse 39, Kuya Dave. Sabi dyan, ang babaang ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Ano ang ginawa ni Mary? He sat at Jesus' feet and heard His word. This one, mga kapatid, the sign of yung parang willing si Mary, Pastor Joe, to receive the word. So sabi kasi ni Pastor Joe, kailangan nating i-receive po yung word. That every time the pastor preach po, mga kapatid, kung nasa church man kayo, if you belong to a church, kapag nagpipreach po yung pastor, huwag po natin sabihin, sabi ko na nga ba, yung word na yun para sa kanya, kaya lang absent siya. No? No! Kailangan, if we hear the word, sabihin natin, oh, that word is mine. I receive it in Jesus' name. Huwag natin sabihin, ayan, natatamaan na ngayon si ganito. Natatamaan, para sa kanya yon. Kailangan niyang tanggapin yon. Para sa kanya yung salitang ito. No, it should always be on us, no? Talagang tanggapin natin to, mga kapatid, as the word for ourselves. Parang atin yung word, mga kapatid. Every time we hear it from our pastors, kapag nag-preach yung mga pastors natin, tanggapin natin yung word para sa atin at hindi para sa ibang tao. And sabi po rito,
Mary sat at the feet of Jesus and heard His word. Ano ang pinakikinggan ni Mary? Yung salita ni Jesus. Verse 40 tayo. Alalang-alala si Martha. Ito na yon, no? Alalang-alala si Martha sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kulang ang kanyang katawan. Pastor Joe, ang ginamit dito sa aking Bible, kulang ang kanyang katawan. Siyempre, isa lang ang katawan ni Martha. No? Isa lang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. No? So Martha was so worried and so worried about serving. No? Talagang aligaga siya kasi meron ngang bisita. At talagang sinabihan niya ang Panginoong Jesus na, does you not care that my sisters has let me serve alone? Mag-isa lang ako? Then bid her therefore that she help me. Parang inutusan pa niya si Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, no, before we would continue the verse, minsan aligaga tayo, no? Alalang-alala tayo sa mga bagay sa mundo. Alalang-alala tayo sa ating mga reports sa school. Alalang-alala tayo sa mga reports and mga deadlines in our offices, sa ating mga quotas, sa ating mga work, sa ating business. Alalang-alala tayo mga kapatid sa lahat ng mga bagay, sa mga due dates, sa mga bills. Alalang-alala tayo mga kapatid. We can relate to that because hindi lahat tayo, meron po tayong binabayarang mga bills. Pagdating ng katapusan ng buwan, alalang-alala na tayo kasi ang dami nating mga bayarin, may mga schools, may mga bata nag-aaral. December na naman, ayan, alalang-alala naman tayo because December, ang dami-dami mga bayarin, ang dami-dami mga pagkakagastusan. And ang tao is, ito yung ginagamit ng devil, no? Pinag-aalala niya yung tao sa mga bagay na hindi dapat natin pinag-aalalahan. Dapat hindi natin inaalala. Or wag tayong maging alalang-alala sa mga bagay nito. Verse 41, alam niyo po kung ano yung sinagot ni Jesus? We should learn from this episode in the life of Martha and Mary. And Jesus answered and said unto her, sinabihan siya ni Jesus, Martha, Martha, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Thou art careful and troubled about many things. So, napakarami. That's true, Pastor Joe, di ba? Yes. Ang tao talaga is troubled minsan sa napakaraming mga bagay. That's why, kailangan talaga natin i-reset yung ating clock. I-reset po natin yung ating mga buhay. Verse 42 tayo. Para matapos natin yung episode, yung sugilahan na to mga kapatid. Yung nangyari dito sa Bible. In verse 42. But one thing is needful. Hallelujah. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Anong sabi ni Jesus, Pastor Joe? Isa lang talaga ang kailangan. Isa lang pala talaga ang kailangan natin, hindi para maraming bagay. So talagang ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi nito, Pastor Joe, that we just need one thing. One thing lang po yung kailangan natin. The very need ng isang tao, hindi pala pagkain. Di ba yung needs natin? Basic needs, food, water, and shelter. Pero Jesus said, one thing is needful. And Mary has chosen that good part. No? Sinabi rito, pinili ni Maria ang lalong mabuti. And, this is a very good testimony na sinabi ni Jesus sa kanya, which shall not be taken away from her. Amen. Ito hindi aalisin sa kanya. Ano lang ang ginawa ni Mary? He was so interested in hearing what would Jesus say. Kasi minsan lang, Pastor Joe, dumadalaw si Jesus sa kanila. And like what you said, so i-receive lang natin yung word. He was ready. He was willing to receive the word. Yes, Pastor Joe, your thoughts? So, sinabi namin kanina na wag lang basta makinig, but receive the word. Tapos, anong reason? Bakit gusto ni God na yung word niya is ipapenetrate sa heart, hindi sa utak, hindi sa lungs?
So alam nyo mga kapatid, bakit heart? Kasi yung heart kasi natin is like generator, na yung gasoline is yung word. So pag yung generator, yung heart, may gasoline, may fuel, may word, yan yung sabi ng Bible, it will bring life and healing Amen. to every part of your body. Amen. So hindi lang sa lungs, hindi lang sa paa, sa kamay, sa ulo, but every part of our body. Now, yung tanong ngayon is, paano ma-receive yung word? Paano makapenetrate yung word ni God sa heart natin? Yan yung gidemonstrate ni Mary. Sabi dito sa 41, Dib, ibalik mo sa 41. Balagay mo sa New King James. Kasi ito yung status ng heart ng mga tao. Sabi dito, but one thing, and Jesus answered and said unto her, Martha, Martha. New King James. Sabi dito, but one thing is needful. And Mary has chosen, verse 41, 41. So sabi dito, and Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried, number 1, and troubled about many things. So pag si Jesus magsalita, hindi siya magsalita sa utak or sa tainga ng tao. Pag si Jesus mag-speak siya heart to heart. So, si Jesus nag-speak siya kung ano yung status sa heart ni Martha. Yung status sa heart ni Martha is worried, troubles. Ano yung naka-worried? Ano yung naka-trouble? Kay Martha, yung mga bagay na hindi importante. Dapat malaman natin na yung word ni God is very precious. Alam ni Mary gaano ka precious at gaano ka high value yung word ni God na binibigkas ni Jesus. So kaya ang posisyon, ang status ng heart ni Mary at ni Martha is hindi parehas. Yung heart ni Mary is nakaposisyon talaga to receive, to hear and to receive that word para makapenetrate yung word. Pero si Martha, nakarinig din, Pastor Abs, ng word ni Jesus, but hindi makapenetrate sa heart na. Hindi siya makareceive kasi very worried and troubled for many things. Alam nyo, sabi ni Jesus I think sa John chapter 4 na, my food, yung pagkain ko is to do the will of the Father and to finish the will na inutos niya sa akin. So si Jesus dito sa mundo is hindi siya dumating para mag-serve yung mga tao sa kanya, but siya yung mag-serve sa atin. So kung saan si Jesus makapunta, actually sa Bible, pag si Jesus maka-visit one place, they beg Jesus na please remain kahit 2 days lang. Kasi alam nila gaano ka-precious yung word ni Jesus. Then verse 42. That's why pag may Bible study or may preaching, kahit anointed pa yung pastor mo, kung trouble, worried yung heart mo, nakaupo ka nga sa upuan pero yung heart mo is nasa labas. Yung heart mo is nasa tao na gusto mong mahiraman ng pera. So gusto ko na every service sa church nyo, every Bible study, or may makita ka na nag-spread ng word online, gawin mo yung ginawa ni Mary. But one thing is needed, sabi ni Jesus, and Mary has chosen that good part which will not be taken away from her. So, kung ikaw, nakikinig ka lang, pero busy ka, madali lang makuha yung word sa'yo kasi hindi nakapenetrate. Pero si Mary, nakinig siya, nakaposition siya, i-absorb talaga ni Mary yung word ni Jesus. Yan yung sa amin ni Jesus. So, I pray na bigyan tayo ni God ng right focus. Yung heart natin is focus sa word talaga. So, kasi may mga bagay, iba yung, it's good to work, it's good to do this, another thing, but one thing, very needful, pag word na ni God, so pay attention talaga. Yan yung sabi ni Jesus. Yes. Pero ako, no, Pastor Joe, is, I agree with you na talagang kapag may Bible studies, pag may preaching, if we go to church, talaga
the reason why we need to go to the church is for us to hear the word, no? Not because I need to, no? To have an attendance. Kailangan wala akong absent every Sunday, so kailangan ko talagang magpunta ng church. But the very main reason should be that I would go to the church, pupunta ako ng church, mga kapatid, to hear the word of the Lord for me, no? Para kailangan ko, para maging weapon ko, magagamit ko, no? And also matuto ako, mag-grow ako, yung faith ko mag-grow. So that should always be the reason bakit tayo nagpupunta ng church, to receive, to hear, and to receive the word of God. That's why kung pupunta mo po tayo ng Diyos, let's not do any other business, no, sa loob ng church. Example, pupunta tayo ng church, tapos pupunta doon is yung tawag nito, we'll just look on, ang gagawin natin is, titingnan natin kung ano yung mga mali ng mga kapatid natin inside the church. So that is not our business. That should not be the reason kung bakit nandoon tayo sa church. That's why kapag may mga taong ganyan mga kapatid, I distance myself from those people na sa loob mismo ng church is naninira siya sa kanyang kapwa. So, dinidistance ko yung sarili ko because I'm there inside the church to hear the word of God. Diba? Saka na tayo mag-usap after the service. Pero kung ang sasabihin mo sa akin is to destroy someone negatively, wala akong time. I don't want to hear any negative things po mga kapatid. Unless it is for a talk or something na kailangang i-reconcile. So, ganyan po mga kapatid. So, wala tayong dapat ibang business. Hindi po tayo pumunta ng church para pansinin na maiksi ang damit ni ganito, na pangit ang suot ni pastor, na bakit yun ang preaching ni pastor, narinig ko na yan noon pa, pabalik-balik, paulit-ulit na yung preaching ni pastor, or si ganito, absent na naman. So, that is not our business inside the church. Our business, mga kapatid, kapag pupunta tayo ng church to hear the word and receive the word para sa ating lang, para sa ating sarili. And also, mga kapatid, not only hearing preachers or joining Bible studies, mga kapatid, ini-encourage din po natin yung ating mga viewers to spend time feeding the word yourself. No? Kailangan po mga kapatid, ako guilty ako nito mga kapatid, no? Sinasabi dyan, we should walk our talk. Pero ako naman mga kapatid is guilty ako dito. I would, ipagtatapat ko po sa inyo na nahihirapan ako na gawin ito, yung spending time, no? Spending time feeding myself with the Word of God. Paano yun natin gagawin? In our personal life, in our personal time, in our personal devotional time, kailangan nating mag-spend alone reading the Word of God ourselves. Huwag po tayong mag-rely, Pastor Joe, kasi natuturuan ng mga tao na hanggang pakinig lang. Pagdating sa bahay, wala nang time to read the Bible kasi nga ang dami nga nating gawain. Tulad sa akin, isa akong nanay. Meron akong toddler at meron din ako, dalawa sila mga kapatid. I have 2 years old, magto 2 years old, at saka meron akong 4 years old na anak. So, ang dami, nag-aaral yung isa, kasama yung isa. Ang dami kong mga responsibilities and obligations sa buhay. Ang dami-dami. Kaya minsan, nawawala na yung focus natin to spend time alone and feed the Word of God. Kailangan pagtuunan din natin ang pansin, mga kapatid, na pakainin ang ating sarili sa salita ng Diyos. We should read the Bible in our personal devotional time. Yung quiet time natin, mga kapatid, kapag tulog na ang lahat, mag-spend time po tayo, mga kapatid, na magbasa ng Bible. If we could spend time watching a TV program, watching a series, watching a K-drama, ilang araw yun, mga kapatid, ilang episode yun, we could spend time watching that, or scan Facebook, pakimarites sa nangyayari sa social media. Bakit hindi natin yung i-reset yung ganyan nating gawain and spend time on reading the Word of God? I am not saying it for you, I am saying it for myself. No? Sinasabihan ko po yung sarili ko niyan. And para na rin po sa inyong mga kapatid, hallelujah, para tayo ay magkaroon ng time para makakain tayo mismo, yung pakainin natin yung sarili natin sa salita ng Diyos. Hallelujah. No? So, it really matters then, mga kapatid, how much time we spend with our Maker, how much time we fellowship with our Maker alone. No, not only inside the church.
but also sa mga personal time natin, sa mga bahay natin, mga kapatid, sa mga quiet time natin, napakahalaga din yun. Because the Word is that needful thing na kailangan natin. That is the one thing na kailangan po natin, mga kapatid, sa buhay natin. Yung salita po ng Diyos. Dahil sabi, di ba, sa Matthew chapter 4, verse 4, no? Ano pong sabi ng Matthew chapter 4, verse 4, no? Ang salita po ng Diyos, ano? Ang salita po ng Diyos, sabi po sa salita ng Diyos, hindi po tayo nabubuhay sa tinapay lamang o sa pagkain lamang, but sa salita po na nanggagaling sa bibig ng Diyos, from the mouth of God. Ito pong Bible, mga kapatid, I'll tell you, if you read it alone at nagpapatulong ka sa banal na Espiritu, this word will speak to you. At sinong magiging kausap mo? Hindi yung libro ang magiging kausap mo. Hindi yung aklat ang magiging kausap mo. Ang magiging kausap mo while you read the word is God Himself through His Spirit. So, sino magiging kausap mo? That's why, kung wala kang kausap, kausapin mo ang Diyos. And how? You read the Word of God. And also, you can pray. No? Kailangan, mga kapatid, basahin mo yan because if the Word of God, meron kang interest talaga sa salita ng Diyos, kapag nagbabasa ka, you will find yourself that God will speak to you. Hallelujah. And that is the only ito lang yung pamamaraan, mga kapatid, paano nakikipag-usap ang Diyos sa tao. God will not speak through God will not speak anything apart from the Bible. Hindi kailanman magsasalita ang Diyos nang wala sa Biblia. Hallelujah. Wala na pong bagong word na darating. Lahat na po yan na isulat na po ng Diyos sa kanyang salita. If those people don't believe in the Bible, wala na po tayong magagawa if they don't believe. What we can do for them is to pray for them that they will have the heart to believe the Bible. Kasi Pastor Joe, meron talagang mga tao hindi niniwala sa Bible. Isa din ako noon. So, alam nyo bakit? In fact, the truth is, yung Bible is para siyang device na binigay ni God. So, we can see God through His Word. Then, kung yung Word ni God is nasa'yo, God can see you through His Word. Makita ni God na may Word ka. So, si God, yung mata niya is nasa Word niya. So, kung yung Word niya is nakapenetrate sa heart mo, always ka talagang nakikita ni God. Tapos, pwede ka pa na maging apple of the eyes. Apple sa mata ni God. So, it's good to eat food. It's good to eat spaghetti, fruit salad. But sabi kanina sa Matthew 4:4, man shall not live by bread alone. So, it means, hindi masama yung pagkain. But, may mas powerful pa na pwede natin kainin, which is yung word ni God. Amen. I'm trying to find, Pastor Joe, yung isang pangyayari sa Bible, no? Hanapin natin. Yung word po kasi, di ba sabi kanina, ni Jesus mismo kay Mary, sabi ng Panginoong Jesus kay Mary, Mary has chosen the good part and it shall not be taken away from her. Hindi yun aalisin sa kanya. Ang pinili ni Maria, yung pinaka-good part, pinaka-needful na bagay. Yun yung pinili ni Maria. That was on Luke chapter 10 verse 42. Kanina nabasa natin yan, mga kapatid. So tayo rin pala sa buhay natin, we need to choose the good part. We need to sort it out. Kailangan talagang balansehin natin, ilista natin, mga kapatid, ano ba talaga yung pinaka-needful sa buhay natin. I'll tell you, if we list number 1, number 2, number 3, number 4, number 5 na mga bagay na kailangan ng tao, ambot lang, ewan ko, kung yung number 1 ba na ililista natin is that Word of God. No? Ilista mo kung ano mga kailangan mo. Kung ililista mo kung ano mga kailangan mo, mga kapatid, ako nga sa breakthrough prayer request, ang nililista una, ganito, ganyan. Doon na sa dulo na, Lord, grant me wisdom, knowledge, and understanding. Saka na yun, doon na, sa pinakadulo. So ngayon pala, dapat baliktad. Yung number 1 pala natin na dapat hingiin, that is the needful portion, mga kapatid. Kailangan po natin ang salita ng Diyos. Be like Mary, and be not like Martha. No? Maging Maria po tayo, mga kapatid.
that chose the good part at hindi po maging Martha na aligaga sa lahat ng mga bagay, siniserbisyohan niya si Jesus Christ. Actually, maganda naman yung intention ni Martha, Pastor Joe, di ba? He was Yes. also very careful because nandun nga yung Panginoong Jesus. Pero, ang nangyari lang, mas mabigat nga yung portion ni Mary. Mas mabigat yung bagay na pinarioritize ni Mary, which is the word. Kasi yung priorities ni Martha is yung pag-serve. Minsan, Pastor Joe, no? This is also a warning for many ministers. Kasi, ang dami-dami na nating mga activities, ang dami-dami nating mga responsibilities. Ang nangyayari, dahil nga sa dami, napapagod na tayo at wala na rin tayong time to spend wala na tayong time na makipag-usap sa Diyos kasi nga nababurn out na physically dahil sa dami ng mga gawain. Hallelujah. But alam niyo po ba, yung source lang talaga ng strength is Word of God lang din naman. No? Amen. Amen. Yung source po ng strength, kaya nga sabi kanina sa proverb, it is life, kalakasan at kalusugan sa ating pangangatawan. There was a young man, mga kapatid, in the Bible. Let's try to look to find that verse, mga kapatid. No? Sinabihan siya ni Jesus na, sabi niya, I am willing to follow you. The rich young man. Sabi nung batang ito, because it's a young man, the rich young man, sinabi niya na gusto niya na sumama kay Jesus. Gusto niya mag-follow kay Jesus. So, sinabi ni Jesus, kasi mayaman itong taong ito. Sinabi ni Jesus, sell your wealth, yung mga possessions niya, ibebenta niya, at saka magpa-follow siya kay Jesus. Let's look that verse. Mateo chapter 19. Sige nga, Pastor Joe. Tingnan natin. No? Mateo Verse 16. chapter 19, verse 16. Tingnan nga natin. Mateo chapter 19, Dave. Verse 16. Thank you, Pastor Joe. Ayan, sabi po rito, mga kapatid. No? Sabi niya, good teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life? So, lumapit itong taong ito, ang binatang mayaman. Isa itong binata na mayaman. Hallelujah. Binata pa siya, pero mayaman na siya. Amen. So, eto, sumagot si Jesus. Verse 17. Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? So, Pastor Joe, nagtanong lang naman siya kay Jesus. And si Jesus, binalik, why do you call me good? No one is good but one that is God. But if you want to enter into life, keep the commandments. So, ganun din yung sinabi ni Jesus. Anong gagawin para maangkin yung buhay, yung eternal life? Sabi ni Jesus, just keep the commandments. Verse 17. Sundin mo ang utos. Yun lang yung sinabi ni Jesus. Verse 18. Alin-alin po? Sabi ng binatang mayaman. Which ones? Sabi ng mayaman. Kasi ang dami. Alin-alin po? Tanong niya. Siguro talagang sincere siya because he was asking questions. So he was very, talaga interesado din siya. Interesado talaga siya. So ano po? Alin-alin po? Jesus said, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness. So, ang dami. Yung 10 Commandments ito, sinabi ito ni Jesus, verse 19, Kuya Dave. So, sabi ni Jesus, the young man said to him, all these things I have kept from my youth. So, talagang ginawa niya lahat. Hindi siya pumatay, hindi siya nagnakaw, hindi siya nag-commit ng adultery, hindi siya naging false witness. So, ginawa niya lahat. Nagtanong siya, what do I still lack? So, pwede rin natin tanongin yung sarili natin na, Lord, ano pa ba po yung kulang? Verse 20 yan. Sa verse 21, sabi ng Panginoong Jesus, no? Verse 21, Kuya Dave. 21. Yan. So, verse 21, Jesus said to him, if you want to be perfect, go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, follow me. So, yun lang. Sell, ibenta niya, sell what you have. So, hindi naman spinisify ni Jesus kung ano, but sinabi lang ni Jesus, go and sell what you have.
kung ano meron ka, benta mo and give to the poor. And you will have treasure in heaven. Actually, yung sinabi ni Jesus is meron talagang result. Parang, sige, benta mo kasi huwag ka mag-alala, meron namang treasure from heaven na iyong matatanggap. And come, follow me. So, sabi po rito mga kapatid sa verse 21. No? Verse 21. 22 na tayo pala. Verse 22. Sabi rito, but when the young man heard that saying, so nang marinig ng binata ang sinabi ni Jesus, malungkot na umalis ang binata. Now he went away sorrowful. Kasi, no, itong binatang ito, siya ay napakayaman. So he had great possessions. Verse 23. Then Jesus said to his disciples, kasi umalis na yung binata eh. Talagang, di ba sinabi lang ni Jesus kung ano yung dapat gawin ng binata? Kasi nagtanong naman yung binata. But, he was willing to receive. At ang nangyari, Pastor Joe, interested siyang malaman. Pero ang nangyari, he was not willing to do kung ano yung instruction na binigay sa kanya ng Panginoon. Yes. And in fact, naging malungkot siya. And Jesus said unto his disciples, assuredly I say to you that it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. So talagang napakahirap, no? Na sa isang mayaman na mahirap ha, hindi imposible. But mahirap. It is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. So verse 23. No, mahirap. Sinabi nga ni Jesus, mas madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayom, no? Kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Kaya, kung gayon, nagtanong yung mga disciples, sino po ang maliligtas? So, nagtanong lang sila. So, if we cut the story short, no, kung sa nangyari mga kapatid, is naging example, yung mayamang binata sa isang tao na interested siyang malaman kung ano, pero hindi naman siya willing gawin kung ano yung dapat gawin. Yung word na na-receive niya, ay yung word na narinig niya, Pastor Joe, hindi siya willing na gawin kung ano yun. So, ang nangyari, siguro, yung binatang ito, talagang, kasi mahirap sa kanya na sundin yung utos ng Panginoon. Mahirap sa kanya na gawin yung sinabi ng Panginoon. Di ba, sabi lang ng Panginoon, keep my commandments, keep the commandments. Iniisa niya, ginawa ko yan, hindi naman siya pumatay. Honest. Oh, he is honest. No? Wala siyang tinatapakang karapatan ng kahit na sino man. Hindi siya sinungaling. No? Hindi siya magnanakaw. Hindi rin siya nag-envy sa ano man kung ano man meron yung iba. Pero nung sinabihan na siya ni Jesus sa specific na bagay na dapat niyang gawin, doon na siya nalungkot because he is not willing, no, to follow what Jesus has commanded him to do. Yun din ang mahirap, no? Because if we receive the word, kung hindi rin naman tayo willing na mag-follow sa sinabi ng Panginoon, ay wala din pong mangyayari mga kapatid. Walang mangyayari sa word. Because words need action. Yes. Kailangan talagang may action. Naalala ko, itong verse na to, paborito ito ng pamilyang ni-mention ko. Lagi niya itong ginuquote, lagi niya itong sinasabi. James 4:7. James 4:7. Lagi niyang sinasabi mga kapatid. Anong sinabi sa James chapter 4 verse 7? Resist the devil and he will flee from you. Therefore, submit to God. Ang una dyan, therefore, submit to God. Ang problema nung binatang mayaman, he was not able to submit to the command of the Lord. So, yan, if a person is not willing to submit to God, wala talagang resistance. Hindi niya kayang i-resist yung devil, Pastor Joe. If we are full of pride, punong-puno tayo ng pride, siguro nga, dahil nga mayaman siya, no? Talaga, and then, actually, kung sinasabi mo, Pastor Joe, na wala naman akong pinatay, hindi naman ako sinungaling, that is an example of pride. Be careful. Kapag sinasabi na to, buutan man kay ko, ang bait-bait ko naman, wala naman akong tinatapakang karapatan ng ibang tao. That is full of pride. And if we are like that, then we cannot submit to God. If we are not submissive to God and to His command, mahirap makapenetrate ang salita. No? And that word, mga kapatid, hindi makakapasok. And alam niyo po ba,
the only thing you need to resist the devil is ano? The word. If you have the word, you can resist the devil. Amen. And he will flee from you. Sickness and diseases is a thing from the devil. So, kapag may word ka, you can resist anything from the devil. Pwede mong i-resist yung karamdaman na yan, mga kapatid, if you have the word. Pero kung hindi, kung wala kang hindi ka submissive, at wala din, hindi makaka-penetrate yung word, so hindi makaka-resist yung Christian sa devil. Kaya ang nangyayari, ang maraming Christian nga, pero hindi nakaka-resist sa devil. No? Yeah. Kaya pala na sinabi ni Jesus na man shall not live by bread alone, but every word. Kasi every word is a sword. So you cannot resist the devil without weapon. So you need that weapon, the word, which is sword in the spirit. So the moment you submit yourself sa word ni God, hawak mo yung sword in the spirit. Amen. When the devil came across sa daan mo, you can resist the devil. And the devil will flee. Sabi ng Bible, surely he will flee Amen. from you kung may word ka. So it takes God's word to handle the devil, to handle the sickness, anything na negative, you can handle through the word. Yes, amen. You can resist the devil. We can resist the devil, mga kapatid. At anong sinabi dyan? He will flee from you. Talagang mananakbo palayo ang devil, mga kapatid. Because the Word of God, mga kapatid, according sa Bible din, ang sinabi po ng Bible, the Word of God is a two-edged sword. No? Ang salita ng Diyos, isa po siyang espada na dalawa po yung kanyang taming or Yung kanyang, patalim. O yung kanyang patalim. So, yung weapon na kailangan natin gamitin to resist the devil is yung word, mga kapatid. Hallelujah. Amen. If we don't have time with the word, then, mga kapatid, magiging victim ng devil yung Christian na yan. Yung taong yan, magiging victim tayo ng devil. If we don't have time with the word, if we don't keep the word in our hearts, mga kapatid, magiging biktima ng devil yung taong iyan. No? So, we can resist the devil. Actually, it is all only nasa atin po yan, mga kapatid. Ibinigay na po sa atin ng Diyos ang kanyang salita. Ang problema natin is yung pagtanggap natin, mga kapatid. Because every day is a battle, mga Amen. kapatid. Pagising natin sa umaga, tayo po ay nakikipaglaban. Gumigising po tayo, mga kapatid, sa isang pakikipaglaban. Pagising natin bukas ng umaga, isang pakikipaglaban na naman ito. Nilalabanan natin ang hamon ng buhay. Amen? So kung gusto nating manalo sa hamon ng buhay, kailangan lang po natin ang weapon na ibinigay na po sa atin ng Diyos. We cannot fight with our religion. We cannot use religion to fight our battles. We cannot use our position to fight our battles. Sinasabi nila that money can buy everything, but no, according to the Bible, yung taong ito, yung binatang ito, he has, no? Yung nabasa natin kanina sa Matthew, he's very rich in possession. Isa siyang binatang mayaman. But, ang nangyari, mga kapatid, sinabi ni Jesus, it is hard, no, sa isang mayamang tao na makapasok, na magkaroon ng buhay na walang hanggan. He was not able to receive the word, at ang worst pa doon, he was not able to inherit eternal life kasi siguro hindi niya nagawa yung pinagawa ni Jesus sa kanya. Mahirap sa kanya na isurrender yung mga bagay na minamahal na niya ng sobra. No? Talagang, siguro na treasure na niya masyado yung possessions niya, and hindi niya nagawa iyon. Alam niyo po ba, Pastor, alam niyo po ba, mga kapatid, what makes the disciples of Jesus Christ apart from Judas? No? Because when Jesus said, follow me, anong ginawa nila? They followed Jesus right away. Pero iniwan nila right away kung ano yung ginagawa nila. Wala nang anong tawag nito? Wala nang wait lang. Magpapaalam muna ako sa aking mga magulang. Wala nang thinking twice. Hindi ko alam, Pastor Joe, kung may mga disciples na inaway ng asawa. Di ba, Katseg, hallelujah. Ito yung nangyayari. Di ba sinabi mo, Pastor Joe, yung kaibigan mo from Iligan, sinabihan na siya ng kanyang partner, huminto na lang. At marami din, mga kapatid, ang dami-dami na mga tao na nag-share na, pastor, anong gagawin ko? Sinabihan ako ng mama ko, ng nanay ko, ng tatay ko, ng asawa ko na huwag na raw akong magsimba kasi ganito, ganyan, mga kapatid.
Ewan ko kung sa may mga disciples na inaway ng kanilang mga, or may mga disciples na, imagine, iniwan nila right away yung kanilang ginagawa. May mga pamilya sila, no? Sila Peter, meron silang mga pinapakain, pat iniwan nila yon, and they follow Jesus without question. Talagang hindi sila nagtanong, they just follow Jesus Christ right away. Hindi na sila, ay wait lang Jesus, magpapaalam muna ako sa pamilya ko. Pati si Luke, Ah. doktor, si Mateo, treasurer. Siguro may binubuhay talaga yun, babat. Yes, merong sinabi Pastor Joe, no, na sinabi doon in the Bible na, come, follow me. Sinabi ni Jesus, come, follow me. Pero sabi niya, ililibing ang kanyang ama. Then sabi ni Jesus, wait lang daw kasi nga, meron pa silang gagawin, ililibing yung kanyang ama. Sabi ni Jesus, let the dead bury the dead. So kung hindi niya maiwan yung patay, at sumunod kay Jesus Christ, parang hindi siya worthy na maging disciple ni Jesus. Ganun din po mga kapatid, no? Tayo. Ano po ba yung character? Ano po ba yung attitude na ginagamit natin every time we receive the command of the Lord? No? Yung tinatanggap natin yung salita ng Diyos. Is, kung willing po ba tayo na receive ito, tanggapin ito, and follow it right away? Or ang dami pa nating mga reasons, yung mga teka lang muna, wait lang muna, mamaya na. No? Kapag inuutusan tayo ng Diyos, lagi ba tayong nagsasabi na, Lord, mamaya na muna, saka na muna. Lord, saka na ako. Pag-isipan ko muna. Pag-iisipan ko parang muna. ganun. Ganito tayo, Lord, talagang magsisimba ako every Sunday kung bibigyan nyo lang ako ng sasakyan. Hallelujah. Sabi nga ni Pastor David, if you want to serve the Lord, you start with your 2 feet. Gusto mo na maglingkod sa Panginoon, you start with your 2 feet. Sasabihin mo, Lord, saka na ako magbibigay sa iyo kung malaki na ang sweldo ko. If you have 1 peso, give it to the Lord. Start with 1 peso. Huwag ka na maghintay na, Lord, saka na pag may 100 na ako. No? You start with what you have. Kung wala ka pang sasakyan, then use your 2 feet. Yung 2 paa mo. I remember, mga kapatid, meron tayong kapatid dito sa DPC Ministries. Pag wala silang pamasahe, ang ginagawa nilang mag-ina noon, I remember, is naglalakad sila nung malayong-malayo para lang makapunta ng church kung wala silang pamasahe. So you start with your 2 feet, no? Pastor Joe. Pati ako noon, gitry ko na, but that is after service yun. So sabi ko nga, Lord, uuwi ako sa amin gamit itong paa. So 2 kami ng kapatid ko, uuwi kami. Kasi after service yun, uuwi kami. Walang ulan na mangyayari ngayon. Alam nyo mga kapatid, tapos may bag, kasi hilig ako magdala ng bag, kami ng kapatid ko. Kasi yung gamit namin kasi tipid sa pamasahe. So dito kami matulog sa church. Sabado, pag after simba is uwi kami. Kitry talaga namin. 3 hours naglakad. Mas malayo pa yung kay Pastor Bish. Kasi lapasan. Grabe talaga. So, kung ano yung meron sa atin, wag na tayo mag-wait na i-increase muna tayo ni God, tsaka tayo gawin yung pinaplano natin. No, ano yung pinaplano natin, simulan natin sa maliit na paraan. In fact, na-remember ko noon, may kapitbahay kami, Christian talaga sila, mga matured na. Tapos may mga sasakyan. Dumating yung time na pinagtawanan nila kami kasi nag-evangelize kayo, naglakad lang kayo, nakakaya naman kayo. Sabi ko sarili ko, ay, hindi nila alam ano yung pinagsasabi nila. Alam niyo mga kapatid, ano yung meron kami. Salamat talaga kay God kasi hindi kami disabled. Lakad talaga kami. Back and forth, walang pamasahe. Tanghali, alis, uwi, almost 12 na ng gabi yung evangelize, pero sila hindi nila kaya gawin yun. At dumating yung time, pati yung mga sasakyan nila nawala sa kanila. So imagine, so si Jesus nga, perfect example, naglakad, walang usong commute noon. So the same din, example. So yung pag-serve kay God is, we need to submit fully talaga. Ano yung meron sa atin, need natin i-give up. At ano yung natira sa atin, yun yung gamitin natin para mag-glorify si God. Yun yung gusto ni God. Gusto ni God na i-humble down talaga tayo. Para makita niya na yung progress, yung pag-prosper, pag-elevate ng buhay natin is sa pamamagitan talaga ng power niya. Amen. You see, the Word of God, mga kapatid, is talagang
Napakalaki ng mga nagagawa nito sa buhay natin. Hindi lang po yung sa Proverbs chapter 4 verse 20 to 22 kanina yung matatanggap natin. Hindi lang po siya good health, hindi lang po siya kalakasan ng pangangatawan mga kapatid. But balikan natin dun din sa Proverbs chapter 4 kanina. Proverbs chapter 4 verse 7. Tama ba? James chapter 4 verse 7. Tama. 4 verse 7 din. Kasi ito, James chapter 4 verse 7. Ngayon, basahin natin Proverbs chapter 4 verse 7. Sabi dito, wisdom is the principal thing. No, Pastor Joe? Di ba sabi ni Jesus, one thing is needful. And Mary, kanina, nabasa natin yun sa Luke, one thing is needful. And Mary has chosen the good part. So, yung pinakamahalagang bagay, yun yung pinili ni Maria. And, sabi dyan, wisdom is the principal thing. Therefore, ano yung aangkin natin? Get wisdom. And in all you're getting, get understanding. Basahin natin in other translation sa NLT, Kuya Dave. In other translation, getting wisdom is the wisest thing you can do. And whatever else you do, develop good judgment. Sa NIV, tingnan natin sa lahat ng translations. No? Hindi sa lahat, but to this specific translation. Pastor Joe, yung message mo kahapon. Wisdom is supreme. Therefore, get wisdom. Sabi dito, though it cost all you have, get understanding. No, kung gusto mong bumili, kung gusto mong mag-angkin ng kahit na ano, angkinin mo yung understanding, yung wisdom. Yung wisdom in the Word of God po, mga Amen. kapatid. That is the supreme thing, mga kapatid, because we are serving a supreme God. No, pinaglilingkuran po natin ang Diyos which is supreme. And kailangan po natin yung wisdom po, mga kapatid. No? If we hear the Word of God, receive the Word of God, keep the Word of God, mga kapatid, maaangkin natin yung wisdom. And what follows after wisdom? Alam niyo po ba, mga kapatid, if you keep on feeding the Word of God, if you're interested in the Word of God, interesado ka sa salita ng Diyos, interesado ka sa pulong sa Diyos, interesado ka sa salita ng Diyos, mga kapatid, and you are willing to accept and follow kung ano po yung sinabi ng Diyos sa kanyang salita, is mag-i-increase ang iyong wisdom. Ano po ang return ng wisdom? Ano po ang maibibigay ng wisdom sa atin? You see, tingnan po natin, mga kapatid, sa nangyari sa buhay ng isang tao in the Bible nung magkaroon na siya ng wisdom. Tingnan natin sa 1 Kings chapter 3 verse 3 muna tayo. Sa 1 Kings chapter 3 verse 3. Ito, Solomon showed his love for the Lord by walking according to the statutes of his father David. Except, he offered sacrifices and burnt incense on the high places. So, except lang. Ito yung side comment tungkol kay Solomon. Pero tingnan natin yung verse 4. Sabi rito, the king went to Gibeon to offer sacrifices, for that was the most important high place. Kuya Dave, ibalik mo sa New King James Version. And Solomon offered 1,000 burnt offerings on the altar. On that altar. Just imagine, 1,000, Pastor Joe, 1,000 na mga animals yung kanyang sinunog sa altar. Imagine, if it cost you, kung meron kang gustong i-spend mo to get understanding. Verse 5. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, ask, what shall I give you? Kung ikaw, kapatid, God will show you tonight and will tell you, ask, what shall I give you? Sige, Pastor Joe, kung ikaw, ang Diyos, it would happen to you that God would tell you, ask, tanungin mo ako, what shall I give you? Verse 6. Alam niyo po, mga kapatid, ito yung sinabi ni Solomon. You have shown mercy. Verse 7 tayo para So, ito yung hiningi niya. Verse 8.
verse 9. So if you have so para hindi natin maano yung time mga kapatid, ito 'yon. Ano ang hiningi ni Solomon? Therefore, give to your servant an understanding heart to judge your people, that I may discern between good and evil, for who is able to judge this great people of yours? Verse 10. So, the speech pleased the Lord that Solomon had asked this thing. So, one thing is needful. No, isang bagay yung kailangan. And then, sabi rito, it pleased the Lord that Solomon had asked this thing. Verse 11. Then God said to him, because you have asked this thing, and have not asked long life for yourself, nor have asked riches for yourself, nor have asked life of your enemies, but have asked for yourself understanding to discern justice. Verse 11. Verse 12. Behold, I have done according to your words. So sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, gagawin ko. See, I have given you a wise and understanding heart, so that there has not been anyone like you before you, nor shall any like you arise after you. Verse 13. And I have also given you, hindi niya to hiningi, and also given you what you have not asked. Ibinigay ng Diyos kay Solomon yung mga bagay na hindi niya hiningi. Yeah. So ano lang yung hiningi niya, Pastor Joe? Understanding lang, Yeah. di ba? To discern between good and evil para i-judge niyo yung mga Israelites. So, kahit hindi hiningi ni Solomon yung mga bagay na ito, sabi ng Diyos, both riches and honor, so that there shall not be anyone like you among the kings of your days. See? Ito yun mga kapatid. Yung byproduct or yung result ng hiningi ni Solomon, which is understanding, is riches and honor. Kapag ang isang tao, you're full of wisdom and you have that understanding in life, yung riches and honor mga kapatid, ang susunod or ang yung byproduct niyan. Verse 14 hanggang 15 tayo. 14. So if you walk in my ways, pero may Pastor Joe, may condition. So if you walk in my ways to keep my statutes, my commandments, as your father David walked, then I will lengthen your days. Meron pa talagang additional. Long life yung additional. Ano lang yung hiningi niya? Understanding. And verse 15, ano po ang sabi ng Bible? Then Solomon awoke, and indeed it had been a dream, and he came to Jerusalem and stood before the ark of the covenant of the Lord, and offered up burnt offerings, offered peace offerings, and made a feast for all of Israel. So sa panaginip lang nangyari mga kapatid, but mababasa po natin sa Bible, Solomon mga kapatid was one of the kings wherein kings of the earth, no, yung mga hari nung unang panahon is binibisita nila si Solomon just to hear his wise counsel, no? Kasi nga punong-puno siya ng wisdom. Punong-puno po siya. At ano ang return? Yung mga kings, Pastor Joe, na bumibisita sa kanya, nagdadala ng gold, nagdadala ng mga cedars, nagdadala ng mga gold from Ophir. Ang dami-daming mga dinadala nila, mga rubies, mga tela, kaya naging mayaman si Solomon. And what was the reason why they visited Solomon? To hear his wise counsel. Hihingi sila ng payo kay Solomon. At ang nangyari, in return, is nagdadala sila ng mga kayamanan. And what happened to Solomon? He became the richest king on earth during his time. So yun ang nangyayari mga kapatid. Don't rush to get rich, but rush to get wisdom. No? So wag tayong magmadali na maging mayaman, kundi gawin natin ang lahat para magkaroon po tayo ng pangunawa sa salita po ng Diyos. Amen? So, pati sa pagsabi, nagtanong si God kay Solomon, ano yung gusto mo? Pati si Solomon, wise siya, ano yung gusto niyang hingin? Wise. Oo. Very wise talaga siya. Pati sa paghingi niya, kaya sinabi ng Bible, aside na siya yung richest king, siya yung pinaka-wisest king. Kasi may wisdom na siya, tapos dinagdagan pa ng wisdom na galing kay God.
So, kakaiba talaga. So, may mga bagay talaga na labor tayo ng labor na at na may paraan pala na less yung effort natin tapos makuha natin yung mga bagay na inaasam-asam natin. So, but yung una talaga is yung wisdom. I think gusto ko tignan yung Proverbs 23:23. So, may related din ito kay Mary kanina. Pati din ito sa sa King James. Lagyan mo sa King James din. Sabi dito, alam nyo, yung truth is very expensive. Yes. Sabi dito, buy the truth Amen. and sell it not. Also, wisdom. Buy wisdom. Also, instruction. So, itong apat na bagay, buy the truth, also wisdom, instruction, understanding. So, these things are very expensive. So, sa Bible, sabi ng Bible, ask and it shall be given. Magbigay si God. Tapos sabi din sa Bible na, who lacks wisdom is manghingi. Yung lack, it means may wisdom Yes. na. So, yung walang wisdom, yung wala pang wisdom, yung walang understanding, sabi ni God, buy the truth. So, it means, may currency para makuha natin itong truth. Si Mary, may currency sa I believe may currency si Pastor Arb, si Mary, at yung currency is hindi faith. About sa scripture na to, hindi faith. It takes hunger. It takes thirsty heart at hungry heart sa word ni God. Sabi to, buy the truth. So, it is expensive. It costs something. You need to pay something. Dito is not faith. Hindi ito by faith, but you need, kasi in the realm of spirit, yung hunger, yung thirst is yun yung currency to purchase the expensive word, which is the truth. Tapos sabi ni God, pag makabili ka, wag mo gawin yung ginagawa ng mga businessman na buy and sell. Sabi ni God, Sell it not. buy the truth and sell it not. Panghawakan mo. Also wisdom. Gain wisdom. Obtain instruction and understanding. So, yan yung sabi ng Bible, all these things shall be added unto you. Amen. Need mo ito sa buhay mo para tuwid yung lalakarin natin na daan. So, all those things shall be added. But, sabi ni God, buy the truth. So, dapat hungry tayo sa word. May passion tayo sa word. So, kaya pala sinabi ni Jesus na hindi bawal, but mahirap sa mayaman makapasok. Kasi, yung hunger sa word, wala. Yung hunger sa wealth, riches, yun yung meron sa kanya. So, I believe that's it. I would like to add, Pastor Joe, no, na sinabi mo, if buy the truth and sell it not. In Proverbs chapter 19, verse 8, mga kapatid, so do not rush to get rich, no? Get understanding. So, sabi rito, mga kapatid, in NIV, Kuya Dave, eto. He who gets wisdom loves his own soul. He who cherishes understanding prospers. Amen. No? So, ito yung word, mga kapatid. Kapag meron tayo, cherish natin yung understanding which is in the Word of God, ito yung magpapaprosper sa'yo. Not your hard work, mga kapatid, no. Kundi yun pong actually, yung prosperity, mga kapatid, no, would not only mean that you would prosper in finances, but you would prosper in health, no? Your body will prosper, your soul and your spirit. Yung prosperity, mga kapatid, sabi ni Jesus, I pray, sabi po sa Bible na, dinideclare na that you will prosper, no, in body, soul, and spirit. Hallelujah. At saka, haba na pala yung oras natin, mga kapatid. Before we would end this program, sabi ni Pastor Joe kanina, if any of you lack wisdom, you should ask God. James chapter 1, verse 15. Sabi dyan, mga kapatid. Then, James chapter 1, verse 5, Kuya Dave. Sabi dyan, if any of you lacks wisdom,
he should ask God. Kung kulang man po tayo mga kapatid, right now, no? Humingi po tayo sa Panginoon because He would give generously to all without finding fault. So, hindi kanya hanapan ng mali. And it will be given to Him. Ibibigay po yun ng Diyos sa atin. Amen? So, for tonight mga kapatid, sana po ang Diyos ay nag-speak sa atin through His Word. And may those words na tanggap natin mga kapatid will prosper in our hearts. At magagamit natin ito sa araw-araw. Amen? Hallelujah. And since oras na po mga kapatid, ngayong gabi, gustuhin man po namin ni Pastor Joe na ipagpatuloy pa itong talakayan mga kapatid, but meron pa po tayong maraming panahon para rito. Amen? So, for tonight mga kapatid, to God be all the glory. Hallelujah. And we declare po mga kapatid, that God will increase our understanding and wisdom. Amen? That in all our getting mga kapatid, hahanapin po natin yung pangunawa na mula po sa Diyos. Hallelujah. So Pastor Joe, your message, Pastor Joe, bago po tayo dumako sa ating panalangin. So, this is my last message for tonight. So, ask God na magkaroon ka ng hungry heart, thirsty heart sa word niya. Kasi, very clear kanina sa discussion na pinag-usapan na yung word talaga is very precious talaga. Very precious, very valuable. So, wag natin siya basta-bastahin. Kasi ito yung pinaka-importante na na bagay na pwede natin ma-obtain while buhay pa tayo dito sa mundo. At very useful, profitable yung word ni God in life, in marriage, in business, in jobs, career, pati sa mga nag-aaral. In fact, pati sa politics, useful yung word ni God. Amen. So, every individual talaga need natin, bawat isa, hindi ito by family, but every person talaga. So, just ask God for that hunger, that currency, that thirst. So that si God ay bibigyan ka na ng word niya, yung wisdom like Solomon. So, kasi lahat tayo na na gusto natin na yung flow sa buhay natin makakontinue tayo. Yung alam nyo, yung sobrang rough, at least man lang medyo smooth man lang ng paunti-unti. So, yan yung inaasam natin. So, desire the most important thing na pinili ni Mary, which is position your heart in receiving, absorbing, and living according to the word of God. So, Amen. yan lang. Hallelujah. Mga kapatid, bago po natin tapusin ang programang ito, inaanyayahan po namin kayo mga kapatid na bago po matapos ang programang ito is tanggapin po natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Yung mga kapatid, siya po yung kailangan natin. Si Jesus po yung word mga kapatid na kailangan natin. Kaya tonight, let us pray po mga kapatid to receive Jesus sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ipikit po natin ang ating mga mata mga kapatid at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako'y nagpapasalamat ako nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig sa sa akin, iyong dakilang pag-ibig sa akin, sa kabila ng aking pagiging sa makasalanan, kabila ng aking kayo, Panginoon, kayo, Panginoon, ay nagpapatawad ay sa lahat nagpapatawad ng aking mga kasalanan. sa lahat ng aking kasalanan. Inaamin ko, Panginoon, Inaamin ko, Panginoon, na ako ay isang makasalanan ako isang at makasalanan nangangailangan ako at nangailangan ako ng iyong kapatawaran. ng iyong kapatawaran. Naniniwala ako, Panginoong Jesus, Naniniwala ako, na Panginoong ikaw ay Jesus, namatay sa krus na ikaw namatay sa krus sa pangatlong araw, sa pangatlong araw nabuhay na muli, at nabuhay ka upang muli. ako Upang ako ibigyan ibigyan ng buhay na walang hanggan. ng buhay na walang Salamat, hanggan. Panginoon, Salamat, sa iyong Panginoon, dakilang kaligtasan. sa dakilang At sa kaligtasan. araw na ito, At sa araw na ito, tinatanggap ko ikaw tinatanggap bilang ko ikaw aking Panginoon bilang aking at Panginoon personal na manliligtas. at personal na Simula manliligtas. sa araw na ito, Simula sa araw na gabayan ito, ninyo ako gabayan niyo sa lahat ako ng iyong sa katotohanan, lahat ng iyong sa katotohanan, pamamagitan sa ng pamamagitan iyong banal na Espiritu. ng iyong banal na Ito ang Espiritu. aking dalangin. Ito ang aking Sa dalangin. pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako po'y mananalangin mga kapatid. Panginoon, salamat po sa mga puso, mga kaluluwa na inyo pong itinalaga sa araw na ito para tumanggap sa kaligtasan. And I pray, Father God, no one can take them away from your hand. And Lord, I pray they are sheltered, are covered by your precious blood.
And we declare, Lord God, that you will start new things in their life, Panginoon, from this moment, from this day onward. Lord, itinataas ko po sila sa inyong Panginoon. And Lord, salamat po sa bagong buhay na kanilang matatanggap starting today. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Ngayon naman po mga kapatid, si Pastor Joe ay mananalangin para sa bawat isa po na nangangailangan ng panalangin sa kahit ano pong iyong pangangailangan. Pastor Joe? So, kung saan man yung yung gusto mo ipag-pray, o kung saan yung sakit ng katawan mo, so lagay mo yung kamay mo sa area na yan. Then if you desire na bigyan ka ni God ng hunger sa heart mo, so you can lay your hands on your chest. Father in heaven, in Jesus' name, thank you, Lord, for your word tonight. According to your words, O Lord, na yung word mo dapat mag-penetrate sa heart namin at it bring life and healing to our body, O Lord. And I declare, O Lord, in the name of Jesus, the Son of the living God, according to your words, O Lord, I declare everything that is not of God nga nasa katawan nila, O Lord, from the crown of their head to the sole of their feet, na nag-represent darkness, O Lord, yan ang rason, O Lord, sa sakit ng katawan nila. I declare in the name of Jesus Christ, let the healing power of the Holy Spirit rest upon you right now in the name of Jesus Christ. I declare you free from every sickness, every pain, every illness, every diseases, every name of sickness. I declare be healed right now in the mighty name of Jesus Christ. I declare every organs of your body that is sick be healed right now in the name of Jesus Christ. I command every part of your body from the crown of your head to the sole of the feet, in the name of Jesus Christ, be healed right now in the name of Jesus, be made whole in the name of Jesus Christ. And I command every seed, every root, every plantation that is not of God in your body, in your system, in your organ, every part of your body, in the name of Jesus Christ, be uprooted out and be consumed by the fire of the Holy Ghost in the name of Jesus Christ. And I curse every hand of the devil na nasa katawan mo right now in the name of Jesus Christ, and by the blood of Jesus Christ, I declare cleansing, purification, sanctification to every part of your system. Your blood be cleansed in Jesus' name, be healed in Jesus' name, every organs be healed, be cleansed in Jesus' name, and everything that is damaged, stolen, destroyed sa imong kinabuhi, sa imong lawas, I declare restoration in the mighty name of Jesus Christ, and I declare the power of the Holy Spirit to rest upon you right now. I declare freedom to every part of your body in the name of Jesus Christ. Be free from that sickness, be free from that high blood, be healed from high blood, be healed from diabetic, be healed from back pain, pneumonia, myoma, every sickness, every name of that sickness. I command every spirit of infirmity to depart out of you in the mighty name of Jesus Christ, and I declare healing unto you in Jesus' name. Be healed in the name of Jesus. By the stripe of Jesus, be healed in the name of Jesus Christ. And I declare, O Lord, every heart na trouble, worried because of that storm, I declare your heart in the name of Jesus Christ, be still in the name of Jesus. I command an end to every storm in your life. I declare an end right now in the name of Jesus Christ. I speak to your heart, be still in Jesus' name. Be still in Jesus' name. Lord, put the seed, the hunger, O Lord, sa heart nila, O Lord. Put the hunger of your word, put the thirst of your word, O Lord, sa heart nila in the name of Jesus Christ. Grant them wisdom, grant them knowledge, grant them instruction, O Lord. Help them, Lord, to know you more through your words by the power of your Spirit in the name of Jesus Christ. As God visited Solomon, may God visit you tonight in dreams. May God visit you tonight in vision. May God visit you tonight in revelation in your room by the power of the Holy Ghost in the name of Jesus Christ. I declare no powers of darkness will prosper sa buhay mo in the name of Jesus Christ. It shall be well with you, spirit, soul, body. It is well for your family. It is well sa business at trabaho mo in the name of Jesus Christ. I declare open doors. I declare new beginning in your health, in your life, in your Christian life, every part of your life. I declare open doors in the name of Jesus Christ, and may God lead you to all truth by the power of your Spirit in the name of Jesus Christ. Lord, salamat sa buhay ng bawat isa, salamat sa kagalingan, salamat Ginoo sa restoration na natanggap ng bawat isa, and thank you, Lord, for giving them, O Lord, light tonight. And I declare, O Lord, let the passion of your word
Consume every individual, O Lord, for them to be determined, interested in studying, reading, and living according to your words by the power of your Spirit in the name of Jesus Christ. Lord, have your way sa bawat buhay ng kanakan mo, and I cover them by the blood of Jesus Christ. In Jesus' name, Amen. So, check mo yung katawan mo. So, check mo yung hindi mo kayang gawin. Try mo i-check. Then, aside from that, tonight, after sa program na ito, maybe yung quiet time na try to read your word, I believe you will read different way. You will obtain fresh understanding galing kay God. Hallelujah. Thank you so much for the prayer, Pastor Joe. At salamat sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. And you can also start tonight, mga kapatid, as you open your Bible. You can ask God, Lord, speak to me through your word tonight, O God. At saka, gawin niyo po ang lahat, mga kapatid, na tanggalin ang lahat ng distractions for you to read the word of God, mga kapatid. Lahat ng mga nakaka-distract sa'yo, ilayo mo yung cellphone mo, patayin mo yung TV, o kahit na ano man gusto mo, ilock mo yung kwarto mo, if you have an own room. Kung gusto mo, kung may mga anak ka, patulugin mo muna sila, then you read the Bible, mga kapatid. And we believe, magiging iba yung approach mo sa pagbabasa ng Bible from now on. Amen? And may the Holy Spirit help us all. Amen? At para naman po talaga lahat sa atin ito. Yung salita po ng Diyos, para ito lahat sa atin. We are not, hindi po namin sinasabi ito, mga kapatid, because we are kasi mas nakakalamang kami sa inyo, but sinasabi namin ito, mga kapatid, because this is our experience and we too are learning from this. So pinag-aaralan din po namin ito, mga kapatid, and meron din po kami mga kakulangan. At ang tanging makakatulong lang po sa atin, mga kapatid, ay ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Amen? May God help us. Amen. Hallelujah. Amen. At ang Diyos po, mga kapatid, na siya pong sandigan ng programang ito, ang siya pong magbibigay sa inyo ng inyo pong katangi-tanging hinihiling. Hallelujah. Ng inyo pong katangi-tanging milagro na hinihintay. Amen. At huwag kang mag-alala, yung miracle na hinihintay mo, mga kapatid, ay darating na. No? In God's perfect time. Pero bago po tayo matapos, mga kapatid, no, iniimbitahan po namin kayo, mga kapatid, if you want prayer, and gusto niyo po, mga kapatid, mag-visit po, maging kabahagi po ng atin pong mga gawain dito po sa DPC Ministries. So, maaari niyo po kaming bisitahin po, at kami po ay matatagpuan lamang sa Phase 3B, Block 19, 35 to 39, Bilitinita Subdivision, Bugo, Cagayan de Oro City. Mababasa niyo po yung address namin, mga kapatid, dyan po sa screen sa inyong mga cellphones. So, nandyan po yung address namin sa Block 19, the 35 to 39, Phase 3B, Bilitinita Subdivision, Bugo, Cagayan de Oro City. At every time na pumupunta po kayo, mga kapatid, hindi po kayo bibiguin ng Diyos. Amen. And ang Diyos po na ating pinaglilingkuran, ang siya rin pong inyong makikilala at inyo pong mamimit dito po sa DPC Ministries. At saka, inyo po, ang pagpunta po ninyo for your prayers po, mga kapatid, and for your request, libre po ito, mga kapatid, wala po itong bayad. At welcome na welcome po ang kahit na sino, saan man po kayong relihiyon galing, ano man po ang inyong denominasyon. If you have been a Christian for long, pwede po kayo maging bisita sa ating pong tahanan. Hindi po natin ito tahanan po ito ng Diyos. Amen? Hallelujah! So, may God bless us all, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo pong pagtutok sa ating programa. Salamat, Pastor Joe. Hallelujah! Salamat din po sa ating buong team. At mga kapatid, kita-kita po tayo next week po, mga kapatid, sa isa na pong programa para po sa The Miracle Hour. Ako po si RB Jalosilo Labuayan. Kasama po si Pastor Joe Yambangan, Pastor Joe. At ito po ang programang, and with the force, no, the power behind this program, God Himself. And also, acknowledge po natin Pastor David Hassan. Hindi po natin kasama ngayon. Meron po siyang halagang gawain na ginagampanan, and also Pastor Michelle Gutierrez, which is also part of this program, mga kapatid, no, sa buong team po ng The Miracle Hour.
kami po ay bumabati sa inyo ng magandang gabi. Have a blessed week ahead. See you next